Hey, good afternoon, Rick. Ay, sir. Rick, kamusta? Ay, kaya sir. Mga 1 week din hindi nakapagbigay ng learnings, ano? Parang login ka rin, sir. Oh, so Friday ngayon, Rick, ano? So anong ano mo dyan? Anong... May nagtatanong kayo, sir, eh. Hmm. Yung ano daw, yung... Natignan daw nila sa, ano, sa Google nga yung... Computer sa Google. Oh. Yung... Soft story. soft story at saka with story. Magkapareho lang daw. Bali, ginugel. May Ginugel. nagtanong. Kasi yung weak story, tsaka soft story, magkapareha lang. Ayun, yun ang sinabi mo kanina, no? Oh, kanina, no, nagkita tayo. So, pinunta ko kayong laptop, chinek ko agad sa Biblia natin, di ba? Chinek ko sa Biblia natin sa NSCP 2015, may sinabi mo. May tinanong. So, yung Biblia natin ang babasahin natin. O, kasi, kung yung Biblia natin, NSCP 2015 pagbabasihan, hindi sila magkapareho. Kasi, vertical irregularities yun. Type 1 yung soft story. Tapos, type 5 naman yung weak story. So, ano ba yung soft story? Yung soft story is yung upper floor is stiffer than the lower floor. Meaning, yung upper floor mas matigas. No, mas matigas kaysa sa lower floor. No? Usually yung sinabi sa NCP, pag yung upper floor daw, pag yung upper floor mas matigas, no? Mas matigas siya ng 70%, o kunyari yung kinatatayuan natin is lesser than 70% sa ibabaw, soft story na yon. Meaning, pinag-uusapan natin is stiffness, ha? Tapos pagkasabi din sa NCP na yung soft story daw, pag yung tatlong palapag above, kunyari ito, kinatayuan natin, ano? Bumila ka ng tatlong palapag. Yung tatlong palapag, upper floor na yon, yung kinatatayuan natin is lesser than 80% nun, soft story na yon. Take note, ang pinag-uusapan dito ay stiffness. So pag sinabing stiffness, anong sabihin nun? Yung Young modulus. Diba? Yung Young modulus, yung E, letter E is equivalent to stress over strain. Diba? So, elasticity. Pagka lumindol daw, diba? Kung elastic siya. Kung yung kinatatayuan mo, mas malambot siya kaysa above floor ng less siya ng 70 to 80% soft story yun. Diba? Whereas yung naman, yung pag sinabi naman na yung type 5 na weak story. Yung weak story is yung story shear strength naman yung Rick. Sabihin, strength na, shear strength na. Mas yung kinatatayuan natin, mas weaker siya ng 80% kaysa sa upper floor niya. Considered na yun as weak story. Diba? Shear strength versus stiffness. So, actually, pareho silang weak, no? Pareho silang weak. Yung soft story, tsaka yung weak story, pareho silang weak. Pero, sa ibang kategory, yung soft story, weak siya sa stiffness. Medyo malambot siya. Biruin mo, yung floor above you, matitigas. Tapos yung kinatatayo, malambot. Soft story yon, malambot eh. Pero yung weak story, iba naman yun. Strength yun, shear strength yun. Yung strength niya. Diba? Kunyari yung lateral strength mo, mahina kaysa sa upper floors. Diba? Strength yun. Weak story yun. Pero anong similarities nila? Pareho silang weak. Mahina, 'di ba? So yun lang 'yun. Yun lang 'yun ang ibig sabihin no na nabasa natin, 'di ba? Medyo careful pala sa Google, Rick, ano? Kasi sabi sa Google, pagkasabi sa Google is soft story known as weak story. Okay naman, tatama rin in a certain way. Pero kung ipapalaliman mo pa, medyo magkaiba sila. According sa Bible natin ng NSCP 2015. Okay? So, dahan-dahan lang, Rick, pag ganyan natin, baka ma-memorize natin yung Rick, ma-memorize natin yung NSCP. Alright, so, yun lang muna, Rick, ha? Yun lang muna, okay. Sige. Approve, Rick.